Gaanong sakit nga ba ang mararamdaman natin kapag sa atin naman ginawa ang mga bagay na ginawa natin sa iba? Yung mga bagay na akala natin maliit lang. Pero kapag ginawa sa atin, dun natin malalaman na nakakadurog pala yun, hindi lang ng puso, kundi maging ng ating mga kaluluwa. Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Isang napakagandang storya ang hatid ko sa inyo for today's video. Yes, promise yan. Maganda ang storya natin ngayon kahit wala tayong live on-cam video. Oo, walang pa live on-cam si Mama Mia ngayon dahil may red days ako ngayon at syempre medyo masama ang pakiramdam ko. Ayoko nang nakakakita ng lights. Ayoko na haharap sa lights yung mukha ko tapos may camera. So, eto na lang. Mag-ano muna tayo ngayon? Audio muna tayo ngayon ha. Pagpasensyahan nyo na dahil talagang may red day si Mama Mia. Kaya eto na muna. Huwag na natin itong patagalin dahil alam kong na-excite ka na. Eto na ang Dear Mama Mia. Ang sabi nila, totoo daw ang karma. Na yung mga bagay na ginawa mo sa iba, babalik at babalik daw sa'yo. Gaano nga ba kasakit kapag ginawa sa'yo ang mga bagay na ginawa mo? Dear Mama Mia, hindi ko kailanman inakalang darating ang araw na masasabi ko sa sarili kong mas masakit pala ang maiwan kesa sa mamatayan. Buhay pa ang asawa ko, humihinga, nagtatrabaho, pero may sariling mundo. Kahit na may sariling mundo siya, para sa akin, patay na siya. Parang patay na. Dahil isang umaga, umalis siyang parang normal lang ang lahat. Hinalikan pa niya ako sa noo. Sinabing papasok lang siya sa trabaho. At bago tuluyang lumabas ng pinto, ngumiti pa siya sa akin. Ngiting minahal ko sa loob ng napakaraming taon. Hindi ko alam na yun pala ang huling ngiting ibibigay niya sa akin bilang kaniyang asawa. Bandang 12:00 ng tanghali, paulit-ulit akong tumatawag. Hindi siya sumasagot. Nag-message ako. Huwag mong kakalimutang kumain, love. Seen lang, walang reply. Pagsapit ng 3:00, nag-message ulit ako. Ingat ka mamaya sa pag-uwi mo ha. Seen. Tahimik pa rin. Wala pa ring reply. Hindi pa ako kinakabahan noon. Sanay na kasi akong busy siya at hindi niya ako magawang replyan. Hanggang nag-6 na ng gabi. Hanggang 7, naging 8. Hindi pa rin siya umuuwi. Doon na ako nagsimulang kabahan. Tumawag ako sa opisina nila at sinabi nilang, "Ma'am, bandang tanghali po nung umalis si sir. Hindi po siya bumabalik." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Kung maaga pala siyang umalis ng opisina, nasaan siya? Paulit-ulit akong tumatawag, Mama Mia. Hanggang sa may sumagot. Ngunit hindi niya boses. Hindi boses ng isang lalaki. Isang babae ang nasa kabilang linya. Hello? Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Asawa ka ba niya? Sabi nung babae sa kabilang linya. Nanginginig ang kamay ko na sumagot ng oo. Tahimik siya ng ilang sandali. Tapos sinabi niya ang mga salitang sumira sa buong pagkatao ko, Mama Mia. Nandito siya sa bahay namin. Dito na siya uuwi mula ngayon. Pakiramdam ko huminto ang tibok ng puso ko.
Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa address na ibinigay niya. Hindi ko maalala kung paano nga ako nakasakay ng tricycle o ng jeep, kung paano ako naglakad. Ang alam ko lang, kailangan kong makita ang katotohanan. Kailangan kong marinig mula mismo sa bibig ng asawa ko na hindi totoo ang lahat, na prank lang. Pagdating ko doon, nakita ko siyang nakaupo sa sala. Kasama ang babaeng sa tansya ko ay siya rin yung babaeng sumagot sa telepono. Tapos may isang batang halos 5 taong gulang na. Masaya sila habang kumakain ng chichirya. Parang isang buong pamilya. Hindi niya agad ako napansin. Ako ang unang nagsalita. Bukas kasi ang pintuan kaya pumasok na lang ako, Mama Mia. Ano to? Napalingon siya. At sa unang pagkakataon sa buong buhay namin, wala akong nakitang pagsisisi sa mga mata niya. Napayuko lang siya, Mama Mia. Habang ang babae naman ay tahimik na nakatingin sa akin. Na para bang sinadya niyang mahuli ko silang dalawa. Sabihin mong hindi totoo to? Sabi ko at dahan-dahan akong lumapit. Tahimik lang silang dalawa. Ano ba? Sabihin mong may paliwanag dito. Tahimik pa rin. Hanggang sa mahina siyang nagsalita. Pagod na ako. 3 salita, Mama Mia. 3 salitang sumira sa 7 taon naming pagsasama bilang mag-asawa. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Ang natatandaan ko lang, magdamag akong nakaupo sa sahig ng sala ng bahay namin. Hindi umiiyak, hindi sumisigaw. Nakatingin lang sa mga wedding pictures namin. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, ano bang kulang sa akin? Hindi ako sugarol, hindi ako maluho, hindi ako babaeng mahilig gumala. Lahat ng sweldo ko sa bahay napupunta. Lahat ng pangarap ko kasama siya at ang magiging pamilya naming dalawa. Pero bakit? Bakit ako pa rin ang iniwan? Lumipas ang mga linggo, hindi siya umuwi. Nalaman ko, Mama Mia, na matagal na pala silang may relasyon. Hindi lang buwan, hindi lang 1 taon. Halos 3 taon. 3 taon akong naging asawa na walang kaalam-alam na may iba na pala siyang inuuwian. Mama Mia, yung bata, anak pala ng babae sa ex-boyfriend niya. At tinanggap niya yon. Tinanggap niya ang batang yon. Maraming nagsabing, hiwalayan mo na. Wag mo yang hahabulin, Stella, ha? Mas deserve mo ang mas magandang buhay kaysa sa buhay na binibigay niya. Deserve mong lumigaya. Deserve mo ng lalaking pahahalagahan ka. Pero paano mo nga ba gagawin yon, Mama Mia? Paano mo nga ba iiwanan ng taong buong puso mong minahal? Paano mo hahayaang mawala ang taong siya lang ang nakikita mong kasama hanggang sa iyong pagtanda? Hindi ko siya sinukuan. Ako ang humabol. Ako ang nagmakaawa. Ako ang umiyak sa harap niya. Ako ang paulit-ulit na nagsasabing, subukan natin ulit. Patatawarin kita. Pero sa bawat pagsusumamo ko, mas lalo lang niyang inilalayo ang sarili niya. Hanggang sa dumating ang araw na napagod na rin ako. Hindi dahil wala na akong pagmamahal, kundi dahil wala nang natitira sa sarili ko. Sa salamin, hindi ko na makilala ang babaeng nakatingin. Payat, laging puyat, namamaga ang mga mata. At unti-unting nawawala ang dating masayahing ako. Dun ko unang naisip, siguro kailangan ko na siyang pakawalan. Hindi ko alam noon na ang mismong araw na binitawan ko siya, ay siya naman palang araw na magsisimula siyang bumalik ulit.
May kasabihan na kapag mahal mo pa, kahit ilang beses kang saktan, hahanap at hahanap ka pa rin ng dahilan para manatili. Dati hindi ako naniniwala doon. Hanggang sa ako na mismo ang naging buhay na patunay. 3 buwan nang lumipas mula nang tuluyan kong tigilan ang paghabol sa asawa ko. 3 buwan na wala akong balita tungkol sa kanya. Hindi ako tumatawag, hindi ako nagme-message. Hindi na rin ako nagtatanong sa mga kaibigan namin kung kumusta na siya. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, pinili kong isipin ang sarili ko naman. Hindi dahil magaling na ako, kundi dahil wala na akong lakas para habulin pa siya, Mama Mia. Unti-unti kong ibinabalik ang mga dati kong gawain. Mas nag-focus ako sa trabaho ko. Mas madalas akong umuuwi sa bahay ng mga magulang ko tuwing weekend. Nag-aaral akong ngumiti kahit hindi pa ako tuluyang masaya. Nag-aaral akong matulog kahit halos gabi-gabi pa rin naman akong umiiyak. At higit sa lahat, nag-aaral akong tanggapin na baka hindi naman talaga kami tinadhana sa isa't isa. Minsan pala, Mama Mia, hindi talaga sapat ang pagmamahal. Isang Sabado ng umaga habang nagdidilig ako ng mga halaman sa maliit naming bakuran, may narinig akong humintong sasakyan sa tapat ng bahay. Hindi ko agad pinansin dahil akala ko kapitbahay lang. Hanggang sa may kumatok, 3 mahihinang katok. Binuksan ko ang pinto at halos mawalan ako ng hininga. Siya, Mama Mia. Nakatayo siya sa harapan ko. Mas payat ang kanyang itsura. Magulo ang kanyang buhok. May balbas na hindi maayos ang pagkakaahit. At ang dating laging plantsadong polo, napalitan ng simpleng t-shirt na parang ilang araw nang hindi napaplantsa. Hindi ko na siya halos makilala noon. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit ba? Lungkot, saya o awa. Tahimik lang kaming nagkatitigan hanggang sa siya na ang naunang nagsalita. Pwede ba tayong mag-usap? Napapikit ako. Ilang buwan kong hiniling na marinig ang boses niyang muli. Pero ngayong nasa harapan ko na siya, parang wala na akong gustong sabihin. Bakit? Di ba, sabi mo noon, pagod ka na? Mahina akong tugon. Tumango siya. Kung ganun, bakit nandito ka? Huminga siya ng malalim. Pwede bang kahit 5 minuto lang, Stella? Hindi ko alam kung bakit pero umatras ako at pinapasok ko siya sa loob ng bahay. Siguro may parte pa rin ng puso kong hindi kailanman tumigil sa paghihintay sa kanya. Tahimik kaming naupo sa sala. Pareho kaming walang masabi. Hanggang sa siya ang unang umiyak. Hindi malakas, tahimik lang. Yung tipong pinipigilan. Yung luhang hindi mo inaasahang makita sa lalaking dati ay parang walang pakialam. Hindi ko siya kinausap. Hinayaan ko lang siyang umiyak nang umiyak. Maya-maya pa ay nagsimula siyang magsalita. Iniwan na niya ako. Hindi ako sumagot. Wala na rin akong trabaho. Tahimik pa rin ako, Mama Mia. Para akong nabingi sa mga sinabi niya. Hindi dahil natutuwa ako, kundi dahil hindi ko inaasahan ang mga sasabihin niya. Hindi ko inaasahan ang pagpunta niya at pagpapakita niya ng biglaan sa akin. Ipinaliwanag niyang ilang buwan matapos siyang umalis sa bahay namin, nalaman niyang may iba rin palang lalaki ang babaeng ipinagpalit niya sa akin. Na hindi pala sila naghiwalay nung ama ng anak niya. At bukod pa doon, meron pang isa pang lalaki sa trabaho yung babae.
Gandang-ganda sa sarili. 3 lalaki ang magkakasabay niyang niloloko. Isang araw umalis daw ang babae, bitbit lahat ng gamit. Kasama yung anak niya syempre. At iniwanang mag-isa ang asawa kong si Oliver. Habang nagsasalita siya, hindi ko alam kung maaawa ba ako o magagalit. May parte ng puso kong gustong sabihin sa kanya na, tama lang sa'yo yan. Deserve mo yan. Pero may parte ring umiiyak para sa lalaking minsan kong minahal ng higit pa sa sarili ko. Tama sila. Mahina niyang sabi. Sino? Lahat ng nagsabing balang araw, mararamdaman ko rin daw ang sakit na binigay ko sa'yo. Napangiti ako, hindi dahil masaya ako, kundi dahil sa wakas, narinig ko rin ang salitang matagal ko nang hinihintay. Sobrang sakit pala, Stella. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Patawarin mo ko. Please, patawarin mo ko. Hindi ko agad nasagot. Sa totoo lang, hindi ko alam. Pinatawad ko na ba siya? O pagod na lang akong magalit? Para sa akin kasi, Mama Mia, magkaiba yung dalawa. Lumipas ang mga linggo, halos araw-araw siyang pumupunta sa bahay. Hindi para pilitin akong balikan siya, kundi para humingi ng pagkakataong makabawi. Minsan may dala siyang pagkain, minsan bulaklak. Minsan naman tahimik lang siyang nakaupo sa labas ng bahay habang naghihintay na makausap ako kahit 5 minuto lang. Hindi na siya katulad ng dati, hindi na siya nagyayabang sa harap ko. Hindi na rin mainitin ang ulo niya. Gaya nung ilang buwan bago niya ako iwanan. Mas madalas pa nga siyang umiiyak kaysa magsalita. Isang gabi, sinabi niya sa akin, hindi ako humihingi ng kapatawaran dahil gusto kong gumaan ang konsensya ko. Humihingi ako ng tawad dahil ngayon ko lang naintindihan kung gaano kalaki ang sinira ko. Hindi ako nakasagot dahil yun mismo ang gusto kong marinig sa loob ng maraming buwan. Makalipas ang ilan pang buwan, nagdesisyon akong bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Hindi dahil nakalimutan ko na ang ginawa niya, kundi dahil pakiramdam ko, Mama Mia, mahal ko pa rin siya. At pakiramdam ko, meron pa akong obligasyon sa kanya bilang hindi naman talaga naputol ang pagiging mag-asawa naming dalawa. At minsan, yun ang pinakamalaking kahinaan ng isang tao. Ang mag-isip na meron pa rin siyang responsibilidad sa taong nanakit sa kanya ng husto. Unti-unti kaming nagsimula muli. Parang 2 estrangherong muling nagpapakilala sa isa't isa. Nagdi-date kami, sabay kumakain, nanonood ng sine, nagsisimba, nagkukwentuhan hanggang madaling araw. Akala ko kapag binalikan ka ng taong minahal mo, babalik din yung dating saya. Nagkamali pala ako, Mama Mia. May mga sugat pala na kahit maghilom, may peklat pa ring naiiwan. At sa tuwing nakikita ko siyang nahuhuli sa trabaho, napapaisip ako, may iba na naman kaya siya? Kapag hindi niya agad sinasagot ang tawag ko, bigla akong kinakabahan. Kapag may nagtitext sa kanya, parang gusto kong silipin kung sino. Hindi dahil wala akong tiwala, kundi dahil winasak na niya minsan ang tiwalang yon. At ang tiwalang minsang nabasag, hindi na kailanman na ibabalik pa sa dati. Lumipas ang 1 taon, 2, 3, 4 na taon. Umabot sa 4 na taon, 4 na taon niyang pinatunayan na nagbago na siya. 4 na taon na hindi siya nagkulang sa pag-aalaga. 4 na taon na wala siyang ibang inuuwian, kundi ako lang. 4 na taong tiniis niya ang malamig kong pakikitungo.
At sa bawat pagkakataong humihingi siya ng yakap, minsan napapansin kong nag-aalangan pa rin akong yakapin siya. Hindi dahil wala na akong pagmamahal, kundi dahil natatakot akong masaktan ulit. Hanggang isang gabi, habang magkatabi kaming nakaupo sa balkonahe, ay bigla kong napagtanto ang isang bagay. Oo, may nararamdaman pa rin naman ako sa kanya. Hindi naman talaga tuluyang nawawala iyon agad. Pero may kulang. Hindi na katulad ng dati. Parang may bahaging namatay sa puso ko nung araw na iniwanan niya ako. Nung araw na nalaman kong may iba siyang babae na inuuwian. At kahit gano'n niya subukang buhayin yun, hindi na talaga bumalik ang dating apoy. Hindi ko alam noon, Mama Mia, na ang kawalan ng apoy na yun ang magiging dahilan para sa pinakamalaki kong pagkakamali. Sinasabi nila, kapag tunay mong minahal ang isang tao, hindi na muling magmamahal pa ang puso mo ng iba. Matagal kong pinaniniwalaan yon. Pero habang tumatanda ako, napagtanto kong hindi pala ganun kasimple ang buhay ng isang tao, lalo na ang kanyang puso. Minsan, hindi ka naghahanap ng ibang mamahalin. Minsan, dumadating lang siya sa panahong pinakamahina ka. At bago mo pa namamalayan, nakapwesto na siya sa bahaging matagal nang walang nakatira. 4 na taon mula nang magbalikan kami ng asawa ko. Sa paningin ng ibang tao, kami ang ehemplo ng mag-asawang nakabangon matapos ang malaking pagtataksil. Kapag nakikita nila kaming magkasama sa simbahan, lagi nilang sinasabi, "Ang tibay naman ang pagsasama ninyo. Buti na lang nagkaayos kayo. Ang swerte mo at nagbago na ang asawa mo." Ngumingiti lang ako. Hindi ko kayang sabihin ng totoo. Na oo, nagbago siya. Pero oo, nagbago din ako. Hindi na ako ang babaeng iniwanan niya noon. May bahagi ng puso kong hindi na bumalik. May bahagi ng pagkatao kong tuluyang namatay nung araw na pinili niya ang iba. At kahit gaano pa siya kabait ngayon, hindi na niya kayang buhayin ang bahaging yon. Isang umaga, ipinadala ako ng opisina sa isang seminar na aabutin ng 3 araw. Ayoko sanang sumama dahil hindi ako mahilig sa mga ganoong pagtitipon. Pero sabi ng manager ko, ikaw ang pinakamainam na ipadala. Kailangan natin ng magaling na representative doon. Kaya naman napilitan akong pumayag. Nung unang araw, tahimik lang akong nakaupo sa pinakadulong bahagi ng conference room. Ayoko makipagkilala, ayoko makipagkwentuhan. Dahil unang-una, wala naman akong balak na palaguin ang career ko. Gusto ko lang ng may trabaho. Pangalawa, hindi ko naman kumpanya yung pinagtatrabahuan ko. Sanay kasi talaga ako, Mama Mia, na umuuwi agad pagkatapos ng trabaho. Habang abala ang lahat sa pagpapakilala, may isang lalaking naupo sa katabing upuan ko. Ngumiti siya. Pwede ba ako rito? Tumangulang ako. Hindi ka yata mahilig makipag-usap pa. Napangiti lang ako ng bahagya. Hindi lang talaga ako palabati. Tumawa siya. Sakto, dahil ako rin ganyan din. Hindi ko alam kung bakit pero parang natural lang naging usapan namin. Walang pilit, walang arte, na para bang matagal na kaming magkakilala. Sa loob ng 3 araw na seminar, palagi kaming nagkakasama. Magkatabi sa lecture, magkatabi sa tanghalian, magkatabi sa coffee break. Hindi dahil sinasadya namin, pero parang kusa na lang nangyari ang lahat. Napansin kong napakadali niyang kausap. Hindi siya mayabang, hindi siya mapanghusga. Mas gusto niyang makinig kaysa sa magsalita. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may taong nakinig sa akin nang hindi ako hinuhusgahan. Hindi niya alam ang nakaraan ko. Hindi niya alam ang sakit na pinagdaanan ko. Pero pakiramdam ko na iintindihan niya ako, Mama Mia.
Bago matapos ang seminar ay tinanong niya ako, pwede ba kitang i-add sa social media? Sandali akong natahimik. Hindi ako sanay na may bagong kaibigan, pero wala naman akong nakikitang masama. Sige. At doon nagsimula ang lahat, Mama Mia. Nung una, mga simpleng usapan lang. Good morning. Kumain ka na ba? Kumusta ang araw mo? Hanggang sa naging, pwede ba kitang tawagan? At mula sa 5 minutong tawag, naging 1 oras. Hanggang sa hindi na namin namamalayang madaling araw na pala. Hindi ko napapansin, unti-unti na pala akong nagkukwento sa kanya ng mga bagay na hindi ko man lang nasasabi sa asawa ko. Yung mga bago kong pangarap, yung mga bago kong kinatatakutan, yung mga panghihinayang ko sa buhay. Mga gabing umiiyak pa rin ako dahil sa mga alaalang pinipilit kong kinakalimutan. Hindi niya ako pinayuhan. Hindi niya ako sinabihang tama o mali ang ginagawa ko. Nakikinig lang siya. At kung minsan ang simpleng pakikinig ang pinakamatinding paraan ng pagmamahal. Isang gabi habang magkausap kami sa telepono, nasa CR ako noon dahil iniiwasan ko ang asawa ko. Bigla niyang sinabing, alam mo, ngayon lang kita narinig na tumawa ng ganyan. Natawa ulit ako. Paano mo naman nasabi? Kasi sa unang araw pa lang nating nagkita, parang ang bigat ng dala mo eh. Parang buong mundo. Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano niya napansin yon. Marahil may mga taong kayang makita ang lungkot kahit pilit mo itong tinatakpan ng ngiti. Habang tumatagal, mas lalo kong inaabangan ng mga mensahe niya. Kapag hindi siya nagte-text, ako ang unang naghahanap. Kapag may magandang nangyayari sa trabaho, siya ang unang gusto kong pagsabihan. Kapag may problema ako, siya ang gusto kong makausap. At doon ako natakot, Mama Mia. Dahil alam kong hindi na ito simpleng pagkakaibigan. Isang araw habang naghahanda kami ng hapunan ng asawa ko, ay bigla niya akong tinanong, masaya ka ba? Napatingin ako sa kanya. Bakit? Halata ba? Ewan ko. Ano? Para kasing matagal na kitang hindi nakikitang ganyan kasaya, Stella. At sinong may kasalanan? Napayuko siya, Mama Mia. Marahil hindi niya alam ang isasagot. Hindi ko kayang sabihin na oo, masaya ako. Pero hindi na siyang dahilan. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Mas lumalim ang samahan namin ng lalaking itago na lang natin sa pangalang James. Hanggang isang araw, nagyaya siyang magkape. Nagdalawang isip ako. Alam ko kasing mali. May asawa ako eh. Pero may isang bahagi ng puso kong gustong makita siyang muli. Isang kape lang naman. Yun ang paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko. Pagdating ko sa cafe, nakatayo na siya. May dala siyang 2 tasa ng kape na tinanong na niya kanina kung ano ang gusto ko. Ngumiti siya nang makita ako at sa simpleng ngiting yun, may naramdaman akong matagal ko nang hindi nararamdaman. Para bang bumalik ang edad ko sa 20. Parang muli akong kinikilig. Parang muli akong nabuhay. Habang magkausap kami, napansin kong hindi ko namamalayang nakatitig na pala ako sa kanya. Bigla siyang ngumiti. Ano? May dumi ba ako sa mukha? Napailing ako habang natatawa. Wala, sagot ko. Sigurado? Tumango ako. Hindi ko kayang sabihin ng totoo na ang tinitingnan ko ay hindi naman ang mukha niya, kundi ang kapayapaang nararamdaman ko kapag kasama ko siya. Bago kami umuwi, tumayo siya sa harapan ko. May kaba sa mga mata niya. May sasabihin sana ako, Stella. Tahimik lang akong nakatingin. Kung mali ito, pigilan mo ko. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko.
Huminga siya ng malalim. Hindi ko sinasadyang mahulog ang loob ko sa'yo, sabi niya. Parang huminto ang oras. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Bago pa ako makasagot ay mahina siyang nagsalita. Alam kong may asawa ka, kaya hindi ako hihingi ng kahit na ano. Pero gusto kong malaman mo, Stella, mahal na kita. Napalunok ako, Mama Mia. Dahil sa halip na tanggihan siya, may isang katotohanang pilit kong itinatago kahit sa sarili ko. Mahal ko na rin siya. At sa mismong sandaling yun, Mama Mia, hindi ko alam na hindi lang pala saya ang magsisimula ulit sa buhay ko. Pagkatapos ng pag-amin ni James, hindi agad ako umuwi. Matagal akong nakaupo sa loob ng kotse ko. Nakatitig lang ako sa manibela. Paulit-ulit kong naririnig ang boses niya. Mahal na kita. 3 salitang minsan ko nang narinig sa asawa ko. 3 salitang dati ay sapat na para paniwalaan kong magiging masaya ang buong buhay ko. Pero ngayon, iba ang bigat ng mga salitang yun. Mas delikado, mas nakakatakot. Dahil alam kong kapag hinayaan kong manaig ang puso ko, may isang tahanang guguho. At ang tahanang yun ay ang sarili kong pamilya. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko ang asawa kong nagluluto. Pagpasok ko pa lang ay ngumiti na siya. Medyo maaga ka, wala bang overtime? Tumango ako. Sakto, luto na ang paborito mong sinigang. Hindi ko siya matingnan, Mama Mia. Hindi dahil galit ako, kundi dahil nakokonsensya ako. Habang naghahain siya ng pagkain, naaalala ko ang mga gabing ako ang naghihintay sa kanya. Ang mga gabing ako ang umiiyak habang hindi ko alam kung nasaan siya. Ganito din kaya ang nararamdaman niya noon. Ngayon ako naman itong may itinatago. At ang mas masakit, unti-unti ko nang nauunawaan kung bakit napakadaling magsinungaling. Hindi dahil gusto mong manloko, kundi dahil ayaw mong makasakit. Pero ang hindi ko alam noon, mas lalo palang nakakasakit ang bawat kasinungalingan, Mama Mia. Kinagabihan habang natutulog ang asawa ko, dumating ang isang mensahe. Nakauwi ka ba ng safe? Tanong ni James. Matagal kong tinitigan ang screen. Alam kong isang reply lang. Isang simpleng oo, pero may 2 taong nagtatalo sa loob ng isip ko. Ang isa ay nagsasabing, itigil mo na hanggat maaga pa. Ang isa naman ay bumubulong. Di ba deserve mo rin namang maging masaya? Sa huli ay nagreply ako. Oo, salamat sa kape. Simple lang pero yun ang unang hakbang pababa sa bangin. Lumipas ang mga linggo, mas naging madalas ang pagkikita naming dalawa ni James. Hindi man araw-araw pero sapat para mas lalo kaming maging mapalapit sa isa't isa. Minsan, Mama Mia, sabay kaming nagkakape. Minsan naman sabay kaming nanananghalian at umaalis o lumalabas ako ng opisina. Minsan naglalakad kami sa parke habang nagkukwentuhan. Wala kaming ginagawa na labag sa konsensya ko. Wala pa. Pero alam kong mali na dahil ang puso ko, hindi na ito sa asawa ko nakatingin. Hindi na ito sa asawa ko nagnanais makasama, kundi sa kanya na. Isang gabi habang magkasama kami na kumakain, ay bigla niya akong tinanong, masaya ka pa ba sa asawa mo? Hindi ako agad nakasagot. Dahil yun ang tanong na matagal ko nang iniiwasan maging sa sarili ko. Masaya naman. Sigurado ka? Huminga ako ng malalim. Mabait siya, sagot ko. Ang tinatanong ko ay ikaw, kung masaya ka ba? Napapikit ako, Mama Mia. Napakasakit din palang aminin ang katotohanan. Hindi ko alam.
Anong ibig mong sabihin? Pinipilit naming ayusin. Tinutupad namin ang mga pangako namin pero parang wala na yung dating ako. Tahimik siyang nakinig. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagsamantala. Hindi niya sinabing, hiwalayan mo na siya. Sa halip ay mahina niyang sinabing, ayaw kong maging dahilan ng panibagong sugat para sa'yo, Stella. At dun ko siya mas lalong minahal, Mama Mia. Dahil sa lahat ng pagkakataon, hindi niya ako pinilit. Habang lumilipas ang mga buwan, napansin kong nagiging mas mapagmatsyag ang asawa ko. Bakit parang lagi ka nalang nakangiti dyan sa harap ng cellphone mo? Bakit ang tagal mong naliligo? Bakit ang tagal mo sa banyo? Bakit parang may kausap ka sa loob? Sino ba yun? Simple lang ang mga tanong pero bawat tanong parang kutsilyong unti-unting tumatama sa konsensya ko. Nagsimula akong magsinungaling. Wala office GC lang. Workmates ko lang. Client lang. Hindi ko akalaing darating ang araw na ako mismo ang gagamit ng mga kasinungalingang minsan niyang ginamit sa akin. Isang linggo, nagyaya ang asawa ko. Labas naman tayo. Saan? Kahit saan. Matagal na tayong hindi nagde-date eh. Napangiti ako ng pilit. Sumama ako, Mama Mia, kahit ang totoo ayoko naman talaga. Habang nasa restaurant kami, napansin kong todo ang effort niya. Inaalis niya ang tinik ng isda ko. Pinupunasan niya ang parte ng mesa ko. Ipinagbubukas niya ako ng pinto na hindi naman niya dating ginagawa. Ginagawa niya ang lahat, Mama Mia, nang dati hindi niya ginawa sa akin. At doon ko napagtanto, hindi siya nagpapanggap. Totoong nagbabago na siya. Totoo ang pagsisisi niya. Pero may isang bagay na hindi kayang baguhin. Huli na. Masyado na siyang huli. Pagka-uwi namin habang naliligo siya ay tumunog ang cellphone ko. Siya ulit. Si James ulit. Namimiss na kita. Napatitig ako sa mensahe. Hindi ko na malayang nakangiti na pala ako. Hanggang marinig ko ang boses ng asawa ko mula sa banyo. Sino yan? Parang bumalik ang lahat ng takot ko. Wala. Sa office lang. Nagsinungaling na naman ako, Mama Mia. Ilang araw matapos noon ay nagkita ulit kami ni James, ng lalaking mahal ko. Hindi kami nag-usap tungkol sa asawa ko. Hindi rin kami nag-usap tungkol sa kinabukasan. Tahimik lang kami, Mama Mia. Pagdating namin sa aming pupuntahan ay huminto siya. Tumingin sa akin. At mahina niyang sinabing, "Pagod ka na?" Napaluha ako dahil siya lang talaga ang nakapansin. Hindi ang asawa ko, hindi ang pamilya ko, hindi ang mga kaibigan ko, kundi siya lang. Tama ka. Pagod na ako. Yun ang unang pagkakataong umiyak ako sa harapan niya. Hindi niya ako niyakap, hindi niya ako hinawakan. Hinayaan niya lang akong umiyak at nang kumalma ako ay mahina niyang sinabi, "Kung pipiliin mong bumalik sa asawa mo, tatanggapin ko. Pero kung pipiliin mong umalis sa tabi niya, pinapangako ko sa iyo, Stella, hinding-hindi kita iiwanan. Hinding-hindi kita sasaktan at hinding-hindi kita pababayaan." Doon ko naramdaman ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Hindi kilig, hindi saya, kundi kapayapaan. Makalipas ang ilang linggo, tinawag ako ng asawa ko sa sala. May hawak siyang cellphone. Hindi kanya, hindi rin naman akin. Isa yung lumang teleponong matagal ko nang hindi ginagamit. Tahimik niyang inilapag yun sa mesa. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. "May gusto akong itanong. Huwag ka sanang magsinungaling."
Nanginginig ang mga kamay ko dahil ang paraan ng pagtitig niya, pakiramdam ko Mama Mia ay may alam na siya. Tahimik kaming magkaharap sa sala. Nasa gitna kami ng lumang cellphone. Hindi ko na nasa gitna namin ng lumang cellphone. Hindi ko na maalala kung kailan ko huling ginamit yon. Akala ko wala ng laman. Akala ko nabura na ang lahat pero mali pala ako. Tahimik niyang binuksan ang screen ng phone na yon. Pero bago niya tuluyang tignan ay tinanong niya ako, "May gusto ka bang sabihin sa akin?" Napalunok ako. Wala. Yun ang unang kasinungalingan ko. Inilapag niya ang cellphone sa harap ko, Mama Mia. Nandun ang mga mensahe sa chat. Hindi ko alam na hindi ko pala nailabas doon. O hindi ko pala na-log out doon ang mga social media accounts ko. Nandun yung mga lumang mensahe ni James. "Kumain ka na ba? Miss na kita. Mag-ingat ka." Wala namang malalaswang salita dahil hindi naman ako ganon. Wala namang mga litrato pero sapat na yun. Dahil ang bawat mensahe may damdaming hindi na dapat ibinibigay ng isang babaeng may asawa sa iba. "Kaibigan mo lang ba siya?" tanong niya. Hindi ako agad sumagot. Naramdaman kong namumuo ang luha ko. Oo. Pangalawang kasinungalingan ko. Hindi siya nagsalita. Tumayo siya at lumapit sa may bintana. Matagal siyang nakatingin sa labas. Pagharap niya sa akin ay namumula na ang mga mata niya. "Sabihin mo ang totoo." At sa pagkakataong yun ay napagod na akong magsinungaling. "Oo, pero mahal ko siya." Mahina akong sabi. Parang huminto ang oras. Hindi gumalaw si Oliver. Hindi rin siya nagsalita. Unti-unti lang siyang naupo sa sahig na para bang nawalan ng lakas ang mga tuhod niya. Yun ang unang pagkakataong nakita kong umiyak ang lalaking minsang iniwanan ako para sa ibang babae. Hindi niya pinahid ang mga luha niya. Hinayaan lang niyang tumulo ang mga yon. Habang ako, tahimik ding umiiyak. Matagal kaming walang imik hanggang sa mahina siyang nagsalita. Ganito pala kasakit. Parang may pumipiga sa puso ko. Ganito pala kasakit kapag may ibang mahal ang mahal mo. Mama Mia, hindi ko alam. Pero parang nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Ilang taon na ang nakalipas. Pero kahit na nakita kong nasaktan siya gaya ng sakit na naramdaman ko, hindi ako nakaramdam ng saya o ng tagumpay. Mas lalo lang akong nasaktan. May nangyari na ba sa inyo? Direkta niyang tanong. Tumango ako. At yun ang totoo, Mama Mia. Oo. Kahit na wala kaming klarong relasyon ni James, minsan na naming tinawid ang pisikal na pagtataksil. Pero alam kong hindi naman sapat ang pisikal para matawag na pagtataksil talaga. May damdamin. Nung panahon na may nangyari sa amin. Kailan pa? Sabi niya. Halos 1 taon na, Oliver. Napahawak siya sa ulo niya. 1 taon? Paulit-ulit niyang bulong habang ako ay hindi ko na mapigilan ng pag-iyak. Hindi ko naman sinadya. Hindi ko siya hinanap. Husa siyang dumating sa buhay ko. Sabi ko. Biglang napatawa si Oliver. Hindi yun masayang tawa. Tawa yun na punong-puno ng sakit. Pareho pala tayo. Yan din ang sinabi ko noon sa sarili ko.
na hindi ko sinasadya. Nakusa lang siyang dumating at hindi ko naman siya hinanap. Parang sinampal ako ng sarili kong konsensya. Tama siya, Mama Mia. Nung iwan niya ako, yun din ang paliwanag niya eh. Nangyari na lang. Hindi niya hinanap. Ngayon ako naman ang nagsasalita ng parehong dahilan. At ngayon lalo kong naunawaan kung gaano yun kasakit pakinggan. Lumuhod siya sa harap ko. Hindi para magmakaawa, hindi para magalit, kundi para titigan ako sa mata. Mahal mo pa ba ako? Hindi ko kaagad nasagot ang tanong na yon dahil hindi ko alam. Hindi ko alam. Sagot ko. Pero siya, mahal mo siya? Tumango ako, Mama Mia. Hindi na kailangan ng salita. Naintindihan na niya. Na hindi lang basta pagtataksil ang nangyari. Mas masahol pa dun dahil minahal ko yung lalaki. Kinabukasan hindi pumasok si Oliver sa trabaho. Hindi rin ako pumasok. Maghapon lang kaming nasa bahay. Magkalayo kami, tahimik, na para bang dalawang estranghero. Bandang hapon siya ang naunang magsalita. Makipaghiwalay ka na sa kanya. Hindi ko kaya, Oliver. Bakit? Dahil mahal ko siya. Tahimik siya. Pagkatapos ay matagal ko nang sinabi ang bagay na matagal ko nang kinikimkim. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Tapusin na natin to. Ano? Huwag na natin tong ipilit, Oliver. Hindi na ako masaya. Subukan natin. Mag-asawa tayong dalawa. Oliver, 4 na taon na nating sinusubukan. Pero hindi na talaga bumabalik ang dating ako. Habang nagsasalita ako, Mama Mia, unti-unting nababasag ang mukha niya. Hindi na siya umiiyak. Mas masakit dahil parang wala siyang kaluluwa. Gusto mong sumama sa kanya? Tumango ako. Kaya mo ba ako iiwan dahil sasama ka sa kanya? Oliver, mahal ko siya. Siguro naman naiintindihan mo, 'di ba? Kasi ginawa mo rin naman 'to. Pinaglaban mo rin naman yung babae dati kahit alam mong mali dahil mahal mo siya. Tahimik siyang tumayo at naglakad papunta sa kwarto, Mama Mia. Akala ko tatanggapin na niya. Akala ko malaya na ako. Hindi ko alam na ang lalaking nasa harapan ko ay desperado ng hindi na muling maranasan ang pagkakamaling minsan niyang ginawa. At ang desperasyon kapag pinagsama sa matinding takot, kayang maglabas ng isang taong hindi mo nakilala. Kinagabihan, naghahanda akong umalis ng bahay para huminga at makapag-isip. Hanggang sa bigla niyang sinara ang pangunahing pinto. Narinig ko ang tunog ng kandado. 1, 2, 3. Pagharap ko sa kanya, may hawak na siyang susi at dahan-dahan niya itong isinilid sa kanyang bulsa. Pasensya ka na, Stella, pero hindi kita hahayaang umalis. At sa paraan ng pagkakasabi niya, dun ko unang naramdaman na hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. Nung una, akala ko galit lang ang nararamdaman ng asawa ko, Mama Mia. Akala ko lilipas din yun. Akala ko kapag pareho na kaming kumalma, mauupo kami at maayos na pag-uusapan ng lahat. Ngunit nagkamali ako. Dahil nang gabing ikinandado niya ang pinto, hindi lang pala siya natatakot na mawala ako. Natatakot din siyang maulit ang kasalanang minsan niyang ginawa. At sa takot niyang yun, nakalimutan na niya kung paano ako mahalin ng tama. Sinubukan kong lumapit sa pinto. Pakibuksan. Mahina lang ang boses ko. Hindi ko pa siya kinatatakutan noon. Akala ko emosyon lang ang umiiral sa kanya. Hindi. Kailangan kong umalis, Oliver.
Hindi. Nakikinig ka ba sa akin? Tatakas ka? Tatakasan mo ko? Hindi ako tatakas, Oliver. Tutuloy ka sa kanya, diba? Tatakasan mo ko? Tahimik akong napayuko, Mama Mia. Hindi ko kayang magsinungaling. Tama siya eh. Ang balak ko naman talaga ay puntahan ng lalaking minamahal ko. Akin na ang susi. Hindi siya sumagot. Sa halip ay umupo siya sa sofa. Pareho kaming tahimik. Halos 1 oras kaming walang nagsasalita. Hanggang sa muli siyang nagsalita. Alam mo ba kung bakit ako natatakot? Kasi alam ko ang pakiramdam ng taong may iba. Alam kong kapag hinayaan kitang umalis ngayon, baka hindi ka na bumalik pa. At tama naman siya. Hindi naman na talaga ako babalik pa kapag nakaalis ako. Kinabukasan napansin kong wala ang cellphone ko. Hinanap ko to sa kwarto, sa sala, sa kusina. Wala. Lumabas siya ng banyo. Hinahanap mo ba to? Nasa kamay niya ang cellphone ko. Akin na yan. Akin na muna to. Bakit? Kasi tatawagan mo siya, 'di ba? Lumapit ako para kunin yun pero mabilis niya yung nailayo. Matangkad kasi talaga ang asawa ko, Mama Mia. 5'11" siya, samantalang ako ay 5 feet lang. Soli mo yan sa akin. Hindi. Personal kong gamit yan, Oliver. Alam ko. Pero mas importante ngayon na hindi kayo magkausap dalawa. Mama Mia, kinabahan na ako. Hindi ko na alam kung kilala ko pa ba ang Oliver na kaharap ko. Lumipas ang ilang araw, hindi ako makalabas mag-isa. Kapag pupunta ako sa tindahan, sasama siya. Kapag pupunta ako sa bahay ng mga magulang ko, sasama siya. Kapag may tatawag sa landline, siya ang unang sasagot. Mama Mia, nag-file siya ng leave sa opisina ko at sa opisina niya. Kasi sabi nila, ang nirason daw niya, may aayusin kaming problemang pamilya. Isang gabi habang kumakain kami ay bigla niyang sinabi, kung gusto mo, tatanggapin kita. Kahit ano pa man ang nangyari. Anong ibig mong sabihin? Kahit magbuntis ka pa sa kanya, tatanggapin pa rin kita. Alam mo naman na hindi ako pwedeng magkaanak, 'di ba? Alam ko yun, Oliver. Kaya kung gusto mong maranasan maging nanay, sige, tatanggapin ko. Napaluha ako. Hindi dahil natuwa ako, kundi dahil ramdam kong desperado na talaga siya. Hindi na siya nagsasalita bilang asawa. Nagsasalita na siya bilang taong takot mawalan. Pero hindi doon natapos. Ilang araw pang lumipas, mas lalo siyang naging controlling. Isang gabi matapos naming magtalo ay tumayo siya sa harap ko. Namumula ang mga mata niya. At sa boses niya halos hindi ko na makilala. Kapag hindi mo siya iniwan, kakasuhan ko kayong dalawa. Parang nanigas ang buong katawan ko. Hindi pa ako nakakasagot, may isa na naman siyang sinabi na mas mabigat. At kapag hindi ka pa rin talaga tumigil, baka may magawa akong pagsisisihan ko habang buhay dun sa lalaki mo. Mama Mia, natakot ako. Hindi lang para sa sarili ko kundi para sa lalaking mahal ko. Kinabukasan nagpunta sa bahay namin ang ate ko. Hindi ko alam kung paano pero nakapagpadala ako ng maikling mensahe gamit ang lumang telepono ng kapitbahay nung pagkakataong naiwan akong mag-isa ng ilang minuto. Pagdating ni ate ay niyakap niya agad ako. Uwi ka na sa atin, Stella, ha? Napaluha ako, Mama Mia. Akala ko malaya na ako pero humarang si Oliver. Hindi siya aalis. Oliver, wala kang karapatang pigilan siya. Mag-asawa kami. Ang mga bagay na ganito pinag-uusapan namin. Hanggang sa dumating ang mga magulang ko. Pati ang kuya ko, lahat sila nakiusap.
Lahat sila gustong isama ako pero ramdam ko rin ang pag-aalinlangan nila. Ayaw nilang lumala ang sitwasyon. Ayaw nilang mauwi sa malaking iskandalo at gulo. Habang nagtatalo sila, tahimik lang akong nakaupo. Na parang bata na walang boses sa sarili niyang buhay. Mama Mia, sa huli ay umalis ang pamilya ko. Hindi nila ako nadala. Dahil ang sabi ni Oliver, ipagkakalat nilang ginawa ko. Ipagkakalat niya hanggang sa maiskandalo ang buong pamilya. Ang siste, ayaw ng pamilya ko ng gulo. Ang sabi nila, ayusin daw namin ito bilang mag-asawa. Tinanong naman ako ng mga magulang ko kung sinaktan ba ako ni Oliver ng pisikal. Hindi ako nagsinungaling. Sabi ko hindi. Kaya yun siguro ang dahilan kaya sila nakampante. Sabi naman ni Oliver kung may sasaktan siya, hindi daw ako yun. At alam ko kung sino ang tinutukoy niya, Mama Mia. Pag-alis ng pamilya ko, doon ako tuluyang bumagsak. Hindi ko alam ang gagawin ko. Mahal ko ang lalaking naghihintay sa akin pero bawat araw na lumilipas, mas lalo akong natatakot na baka madamay siya. Hindi siya ang may asawa. Hindi siya ang nangako sa altar kundi ako. At ayokong siya ang magbayad sa mga desisyong ako ang gumawa. Kinabukasan humingi ako ng pabor sa asawa ko. Isa lang. Please, hayaan mo lang akong makausap siya. Matagal siyang hindi sumagot. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Sige, pero sa harap ko kayo mag-usap. Hindi ako nakatulog buong magdamag. Paulit-ulit kong iniisip kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Paano mo ba sasabihin sa taong mahal mo na kailangan ka na niyang kalimutan? Paano mo sasabihin sa taong nangakong hindi ka pababayaan na ikaw mismo ang magtataboy sa kanya palayo? Hindi ko alam. Wala namang nagturo kung paano sirain ang sariling puso. Kinabukasan, ibinigay sa akin ng asawa ko ang cellphone. Nakatayo lang siya sa may pintuan. Tahimik. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya umaalis. Ramdam kong gusto niyang marinig ang bawat salitang sasabihin ko. Nanginginig ang mga daliri ko habang tinatype ang numero niya. Oo, Mama Mia, hindi man nakasave sa cellphone ko ang number niya pero memorize ko. Parang bawat pindot ko sa screen may kasabay na pagdurog ng puso ko. Ilang segundo ang lumipas ay sumagot siya. Ni-loudspeaker ko dahil yun ang usapan namin ni Oliver. Hello? Pagkarinig ko pa lang ng boses niya ay tumulo na agad ang luha ko. Hello, Stella? Hindi ako agad nakapagsalita. Kamusta ka? Ilang araw kitang hindi makontak ka. Napapikit ako. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo. Na miss ko na siya. Na gusto ko siyang makita. Na gusto kong tumakbo papunta sa kanya pero hindi pwede. James, makinig ka. Mahina akong sabi. Anong nangyari, Stella? Wala. Sabi ko, nagsinungaling na naman ako, Mama Mia. May sasabihin lang ako sa'yo, James. Tahimik siya. Handang makinig katulad ng dati. Katulad ng unang araw na nakilala ko siya. Huminga ako ng malalim. Itigil na natin to, James. Tama na. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo na akong hanapin. Mahabang katahimikan ang sumunod. Akala ko nga naputo lang tawag hanggang sa marinig ko ang mahina niyang tanong. Dahil ba sa asawa mo? O dahil ba ayaw mo lang talaga sa akin? Napakagat ako sa labi. Kung sasabihin kong mahal ko pa siya, alam kong hindi siya bibitaw. Kung magsisinungaling naman ako ang magiging kontrabida sa kwento niya. At oo, Mama Mia, pinili kong ako na lang ang maging masama. Ako na lang ang maging kontrabida sa kwento niya. Oo, hindi kita mahal, James. I'm sorry.
Parang sumabog ang dibdib ko noon, Mama Mia. Dahil yun ang pinakamalaking kasinungalingang binitawan ko. Mahal ko siya eh. Kaya lang natatakot ako para sa kung ano man ang pwedeng mangyari sa kanya. Sa kabilang linya ay tahimik lang siya hanggang sa marinig ko ang mahina niyang paghinga. Hindi kita pipilitin. Kung ang paglayo ko ang magpapatahimik sa buhay mo, sige, gagawin ko, Stella. Parang may humawak sa puso ko at dahan-dahan yung piniga. Ganito pala ang pakiramdam ng mawala ng taong wala namang ginagawang mali. Ganito pala ang magpaalam sa taong ang gusto mo naman talaga sana ay makasama habang buhay. Ganito pala yun kasakit, Mama Mia. Salamat sa lahat, James. Salamat din, Stella. Dahil minsan, naging masaya ako. Pagkatapos noon ay siya na mismo ang nagbaba ng tawag. Hindi ako. Siya. Marahil alam niyang kung hinayaan pa niyang tumagal ang usapan ay pareho kaming hindi makakabitaw. Pagkababa ng tawag, hindi ko na napigilan ng sarili ko. Napaupo ako sa sahig. Yumakap sa sarili ko at umiyak ng umiyak. Na parang iniluluha ko lahat ng pangarap na hindi na matutupad. Tahimik lang akong pinagmasdan ni Oliver. Hindi siya lumapit. Hindi niya ako niyakap. Marahil alam niyang ang mga luhang yun ay hindi para sa kanya. At yun ang pinakamabigat niyang kaparusahan. Ang makita ang asawa niyang umiiyak dahil sa pagkawala ng ibang lalaki. Lumipas ang ilang minuto ay lumapit siya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ko. Namumula ang mga mata niya. At nanginginig ang boses niyang sinabing, "Ngayon naiintindihan ko na. Nung ikaw ang umiiyak dahil iniwanan kita, ganito pala kasakit panoorin." Tumulo rin ang luha niya. Stella, hindi ko na mababago ang nakaraan. Hindi ko na mabubura ang ginawa ko. Dahil kung may paraan lang para mabura lahat ng yun, lahat ibibigay ko makabalik lang sa panahon na yun. Pero hindi na. Hindi na mangyayari yun. Pero kung bibigyan mo pa ako ng natitirang pagkakataon, gugugulin ko ang buong buhay ko para hindi mo na maramdaman ang sakit na ibinigay ko minsan sa'yo. Hindi ako nakasagot, Mama Mia, dahil sa unang pagkakataon pareho kaming sugatan. Pareho kaming may kasalanan at pareho na rin kaming may dahilan para matutong magpatawad. Pero hindi ibig sabihin noon na madali nang magsimula ulit. Dahil ang tunay na pagsubok ay hindi naman talaga ang paghingi ng tawad, kundi ang pagpapatunay araw-araw na karapat-dapat kang patawarin. Pagkatapos kong tuluyang putulin ang ugnayan ko kay James, pakiramdam ko ay nawalan ng kulay ang mundo ko. Pumapasok na ulit ako sa trabaho. Umuuwi, kumakain, natutulog. Paulit-ulit na lang na parang isang robot. Napansin yun ni Oliver. Hindi na niya ako pinilit ng umiti. Hindi na niya ako pinilit makipag-usap. Sa halip ay tahimik lang siyang nandun. Tuwing umaga, gigising ako na may nakahanda ng almusal. Kapag uuwi naman ako, nakaluto na ng hapunan. Kapag napapansin niyang tahimik ako, hindi siya nagtatanong. Tatabi lang siya sa akin. Lumipas ang ilang linggo. Isang gabi habang umiinom kami ng kape sa balkonahe ay bigla siyang nagsalita. Hindi ko inaasahang patatawarin mo ko. Hindi pa kita lubos na napapatawad, Oliver. Alam ko. Ang inihingi ko lang ay pagkakataon araw-araw, Stella. Hindi ko napigilang mapangiti sa sinabi niya. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil ngayon ko lang siya tunay na nakitang nagpakumbaba. Hindi na siya yung lalaking ipinagpamalaki noon ng sarili niyang desisyon. Hindi na siya ang lalaking nagsasabing kaya niya akong palitan. Isa na siyang lalaking natutong matakot mawala ang taong pinakamamahal niya.
Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon kami ng lakas ng loob na magbakasyon. Hindi naman sa mamahaling resort, hindi sa ibang bansa. Sa isang tahimik na lugar lang sa probinsya. Yung walang signal, walang social media, walang storbo. Sa unang gabi, magkatabi kaming nakaupo sa harap ng ilog. Tahimik lang. Hanggang sa siya ang nagsalita. Kung hindi ba ako nagloko noon, sa tingin mo ba, magkakaroon ka pa rin ng pagkakataon na makakaramdam ng pagmamahal sa kanya? Napahinga ako ng malalim. Matagal kong pinag-isipan ang sagot ko. Tingin ko, hindi. Tumango siya. Parang yun lang ang gusto niyang marinig. Kasalanan ko lahat, Stella. Oo talaga, kasalanan mo. Hindi siya umangal. Hindi niya pinagtanggol ang sarili niya. Kasalanan ko rin pinatagal ko ang sugat mo. Tumulo ang luha niya. Hindi ko kasi naisip na kahit bumalik ako, hindi pala ibig sabihin nun bumalik din ang puso mong iniwan ko. Napaluha na rin ako, Mama Mia. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, pakiramdam ko, tunay kaming nag-uusap. Hindi na bilang mag-asawang nagsisisihan, kundi bilang dalawang taong parehong nagkamali. Unti-unti kaming natutong magsimula ulit. Hindi kami nagpanggap na parang walang nangyari. Sa halip, tinanggap namin pareho na bahagi na yun ang kwento namin. May mga araw na bigla akong nalulungkot. May mga gabing naaalala ko si James, ang lalaking pinalaya ko. At tuwing napapansin yun ng asawa ko, hindi siya nagsiselos. Hindi siya nagtatanong. Hinahawakan niya lang ang kamay ko ng mahigpit. At sinasabi niya laging, hindi kita mamadaliin. At yun ang kaibahan niya noon at ngayon. Noon kasi gusto niyang kontrolin ako. Ngayon, pinipili na niya akong intindihin. Lumipas ang 2 taon. Unti-unti kong napansing hindi na ako umiiyak bago matulog. Hindi na ako napapatingin sa cellphone sa pag-asang may mensaheng darating. Hindi na rin ako nagtatanong sa sarili ko kung tama ba ang naging desisyon ko. Hindi dahil kinalimutan ko na ang nangyari, kundi dahil natanggap ko na may mga pag-ibig talaga na hindi itinadhana. May mga pag-ibig na kailangang paghirapan araw-araw. Isang gabi, habang nag-aayos kami ng mga lumang gamit sa bahay, nakita ko yung wedding album namin. Tahimik ko yung binuksan. Nandun ang mga batang kami. Punong-puno ng mga pangarap, punong-puno ng mga pangako. Napangiti ako. Hindi dahil perpekto ang naging pagsasama namin ni Oliver, kundi dahil kahit ilang beses itong nabasag, pinili pa rin naming pulutin ang bawat peraso. Lumapit si Oliver sa akin. Naalala mo ba ang araw na to? Kung bibigyan ba tayo ng pagkakataong bumalik sa nakaraan, Stella, papakasalan mo pa rin ba ako? Matagal akong hindi sumagot. Huwag mo nang sagutin kung mahirap. Pero hinawakan ko ang kamay niya. At buong katapatan akong nagsalita ng oo. Pero may isang kondisyon. Ano yun? Huwag na nating sayangin ang pangalawang pagkakataon na halos mawala sa atin. Hindi na siya nagsalita at niyakap na lang niya ako. Mahigpit. Hindi katulad ng yakap na puno ng takot noon, kundi yakap na puno ng pagpasasalamat. Ngayong taon, Mama Mia, ay magsa-celebrate na kami ng aming 15th wedding anniversary. Hindi kami perpekto. May mga araw pa rin nagtatalo kami. May mga gabi pa rin na pareho kaming tahimik. Pero isang bagay lang ang sigurado. Hindi na namin ipinagpapalit ang katahimikan sa kasinungalingan. Natuto na kaming magsabi ng totoo. Natuto na kaming makinig. At higit sa lahat, natuto kaming magpatawad. Hindi dahil madaling kalimutan ang sakit, kundi dahil napagtanto naming mas mabigat dalhin ang galit kaysa sa kapatawaran. Kung may natutunan man ako sa buong kwento ng buhay namin bilang mag-asawa ay eto yun. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa dami ng beses ninyong nasaktan ng isa't isa. Nasusukat ito sa dami ng beses na pinili ninyong bumangon, magbago at magmahal muli.
kahit alam ninyong may mga peklat na hindi na kailanman nawawala. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Stella. Ay, alam mo, totoo talaga yung sinasabi nila, no? Hindi mo maaarok ang mga pagsubok na pagdadaanan ng mga mag-asawa. Kala mo yung pinagdadaanan ninyo, yung boyfriend-girlfriend pa kayo, yung mga petty quarrel, yung mga petty selosan, yung mga ganun. Akala mo, yun na yun. Akala mo kapag nagtaksil ang boyfriend mo, ay pareho din ang mararamdaman mo kapag nagtaksil ang asawa mo. Pero iba pala, no? Anyways, maraming salamat, Stella, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Sa mga nanonood at nakikinig ngayon, alam nyo na ang pakiusap ng inyong Mama Mia, paki-like at share ng video na ito. At syempre, kung hindi ka pa po subscriber dito sa channel natin, ano pa bang inaantay mo, ha? Pasko? Medyo malayo pa, pero medyo malapit na rin. Kaya lang, wag mo nang antayin yung Pasko. Mag-subscribe ka na ngayon, okay? At syempre, speaking of, meron din tayong mga taong hindi lang nakontentong mag-subscribe, nagpa-member pa talaga. At maraming salamat po. Dahil dyan sa inyong membership ay natutuwa talaga ang inyong Mama Mia. Maraming salamat, Rico Sedanco. Hello sa'yo, Ernesto Boys. Hi din kay Miriam Gutierrez, kay Freaky. Hello din ako kay Rose Arevalo, kay Alpha Garcia, kay Colleen Bueno, Evelyn Kawit. Hi din kay Kimber Dudes Balyador, Rosel Macdolor, Abdullah Wahab Gimaras Girl. Hi din ako kay Benson Boyser, kay Smackdax, kay Maria Elena Abe, kay Maureen Tugab, kay Gail Easy, at syempre kay Mila Raduban. Maraming salamat po sa hindi ninyo pagsasawang pakikinig dito sa ating program. Hello din ako sa ating mga subscribers na si LV Lapot, Judy Ann Casal, hi din kay Chuck Pasensya, Charlene Baclohan, Ernesto Lapas, Joanne Samaniego, Christina Sison, hello din ako kay Marge Gold, maraming salamat din kay Lugay Palangdaw, ayun, maraming salamat sa inyo, at syempre hello din ako kay Simply Wells. Hi, Simply Wells! Maraming salamat din Linda Abinales, kay Richard Parr. Maraming thank you, G. Louie Paglinawan. Ayun, hello sa'yo. Hi din kay Imelita Ramos. Imelita Ramos. Hello sa inyo. Maraming salamat din Kevin Angelo. Maraming thank you. And hello din ako kay Raymond Alapad. Maraming salamat, Raymond Alapad. And Rico Sedan. Hello sa'yo. Paano daw mag-send ng letter? Ay nako, sa mga gusto mag-send ng letter, ayan po ang ating email address sa baba. mamamiacdo0317@gmail.com. Diyan po kayo mag-email, ha, kung meron po kayong mga kwento na nais nyong i-share. Sa mga manonood natin, maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi natin nabanggit na mga subscribers, sa susunod na lang po, ha. Maraming thank you. I love you all. Mwah! Amping kamu kanunay. Bye!